Hi guys, kauwi ko lang. Nandito ako ngayon sa labas ng aming bahay. Inaantay ko nga po pala na magbukas si nanay ng gate kasi nga parang may ginagawa sila or pinaliliguan ang buling gate doon sa kusina. Kaya hindi ko muna pinilit guys dahil baka mamaya pag alis niya or pag talikod niya madulas pa or kung paano ang bata. Kaya ang ginawa ko naglakad-lakad muna ako dito sa aming paligid at napansin ko nga po ito yung daanan dito banda sa aming gitna halos kawawa naman yung mga taong dumadaan dito kasi parang hindi siya magagawa ng mga kontraktor guys kasi parang wala raw sa plano dito yung part na magawa. So sad, di ba? At ito pala, napansin ko na rin, ito yung bagong building dito guys, iinayos na nila. Ito pala ang kanilang mga plano dito. At ayan, nagtingin-tingin ako kasi nahiya pa ako na magtanong dun guys sa loob dahil marami pang mga tao na nagkukwentuhan siguro. Sila yung mga nag-ayos kanina dito sa loob at sa paligid. Kasi napansin ko, halos puro mga halaman na pinagtataniman na nila guys ng mga halaman dito sa labas. Para siguro, gumanda-ganda ang paligid at ang loob niya guys. Talaga namang maganda na kasi nakita-kita ko na rin at sana tumubo na yung mga halaman nila. Konting ulan lang yan, talagang mabilis lang tumubo. May mga dadamuhan pa nga po pala silang naiwan kaya sabi nila sunod na araw na naman dahil pagod na buong maghapon silang naglinis. At itong si Yayam guys, ipinagmamadali na akong pumasok dito sa loob ng gate. Akala niya ialis pa ako at alam nyo na, isa lang ang habol niyan sa akin. Gusto nang humawak ng cellphone. Talagang madaling-madali siya guys. Isa sa kinatutuwa ko dito kahit na hindi pa siya nasisemento is lumawak yung kalsada dito kaya pwedeng-pwede nang maglaro itong si Yayam. Para hindi lang laging nasa loob ng bahay kasi halos magpapalit na yung mukha nila ni nanay guys. Tingnan nyo nga bising-busy sila sa kanilang mga ginagawa at wala nang pakialamanan talaga naman. Kung sa bagay, itong bulinggit namin, nakakahawak lang ng cellphone pagka umuwi ako at pagka paalis naman ako, itong cellphone naman ni nanay, yung kanyang hinihiram pero saglit lang yan, pagka konting oras lang, kukunin na ulit ni nanay kasi nga po bawal. At ito nga po, nandito na kami sa loob ng aming bahay nang dumating pala ito yung pison. So, inulitan po pala nila ang pagpipison kasi nga daw guys, na-caution po pala sila ng mga nag-inspection kanina kasi ganun po yun. Parang lagi pong may mga nag-inspection sa mga ginagawa nila. Yun, kaya ganun guys. At itong si nanay guys, nag-aalangan dito sa magpipison kasi urong sulong siya guys. Yan, tinanggal lang nga namin kanina yung tuloy-tuloy namin at binalik din dahil nga hindi na rin daw tatamaan. Kaya ito, si nanay, bumaba na at malayang-malaya guys, kahit na gabi na, talagang lalabas pa siya doon sa talipapa para bumili or mamalengke. Kasi ako guys, bumalik din ako kanina sa opisina. Kahit na hapon na akong umuwi kanina at nangailangan po ito yung aking kasama, kaya bumalik din ako kahit na gabi na. Ito nga po kanina guys, siguro mga alas 5 pasado na or magsi 6 o'clock na ako nung nakalabas niyan, pa uwi doon sa bahay. At syempre alam nyo na dito tayo dumadaan dahil dito yung mas maganda ang daan guys at hindi bako-bako. Kasi minsan doon sa kabila may maapakan ka pa ng kung ano-ano minsan yung ebs ng mga aso guys. Syempre hindi maiwasan, di ba? At ito nga po pala si nanay guys, sitting pretty na dahil wala na pong gagawin at tamang pahinga na dahil nga po katatapos lang kumain ng kanyang alaga, mamaya konti is matutulog na kami. Ganun po kami kaaga matulog ni Yayam pagka ayan nag-aya na kahit na po natutulog yan sa araw, pagka gabi nag-aya, wala tayong magawa kasi nga po breastfeeding.